Ako po muna mga kapatid. Salamat sa muli sa araw na ito na tayo muling pinagtagpo-tagpo ng Panginoon. Kabila ng lahat na mga kabalan natin, mga kinarap sa buhay, mga trabaho, ano pa mga pinagkaabalahan, narito tayo. Dahil alam natin na ito'y tinanggap natin mula sa Panginoon. Na ito'y biyaya, may kalakip na biyaya nating tinatamasa. Kaya nga, bakit ko pinaawit yun? Kasi nakita ko ang kalagahan doon na kailangan nating i-offer natin ang ating sarili. Ito ay mga bagay na ginagawa natin. We are offering ourselves sa pagtitipong ito. Dahil ito ay inihingi sa atin na huwag kalilimutan, huwag kaliligtaan ang pagtitipon upang atin siya ay maluwalhati, masamba at mapaglingkuran. Kanina sa ating kapatid sa pagpapahayag ng Panginoon tungkol sa ginawa ng Panginoon sa atin sa katubusan ng kanyang banal na dugo. Yun ay napakalaga. Maraming, kung susuriin nating maigi, ang buong sanlibutan ay hindi nagkamit, hindi nagtaglay ng katubusan ng banal ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na dahil ang katubusan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay yun ay umpisa. Hindi doon nagtatapos. Dahil nang pagkatapos na gawin ng ating Panginoong Jesucristo na ibayubay sa krus ang kanyang katawan upang nang mabuhos ang kanyang banal na dugo, yun ay ang katubusan ng kasalanan ng sino mang sasampalataya ang maniniwala. Bakit? Hindi pa rin doon nagtatapos. Kailangan nating tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. At doon, ang fulfillment ng matanggap nating buong buo ang kung ano ang inihanda ng Panginoon sa atin. Alam ko, sa atin, lahat na tayo ay tumanggap ng salita ng Panginoon. At yun ang palatandaan sa atin. Amen ba? Palapan natin ang Panginoon. Right. Nais kong pakita mo ang ating mabagat, ang ating tatalakayin ngayon. Sabi dito sa English, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Pakitagalog nga, kapatid. Pakitagalog mo lang para sino may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu o yung banal na Espiritu sa mga iglesia. Nais kong tumayo, manalangin. Ama namin Diyos na banal, muli narito po kami nagpapasalamat kami muli sa araw na ito. Na kami ay nagkatipon-tipon at muli mong pinagtagpo at pagkakaisa. Alam namin, Panginoon, sa pagtatagpong ito, sa maling pagtitipon namin ito, doon mo kami kakatagpuin, doon mo kami kakasamahin ang iyong presensya na narito ngayon, Panginoon, aming pinagkakatiwala ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa bawat oras na lilipas, ay katagpuin ang bawat isa. Pangangailangan espiritual, sa mga pangangailangan ng mga salita o pagpapayag na siyang magbibigay comfort niya sa bawat isa sa amin. Dahil kung paano, Panginoon, na tinanggap namin, O Diyos, ang katubusan, Panginoon, masigit po namin nais tanggapin, Panginoon, ang mga bagay na nasa unahan pa nito, O Diyos. Tanggapin na punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu po, Panginoon. Dahil alam namin po, Panginoon, ang kapunuan ng iyong banal na Espiritu na iyong ipinangako sa bawat isa.
ay dito namin makakamtan, Panginoon, ang lubos-lubos na biyaya at pagpapala. Ama, sa pagkakataong ito muli, ang iyong lingkod, nasa likod ng pulpitong ito. Pangunahan mo po, Panginoon, maging daluyan ng mga pagpapala. At ganoon din po sa bawat kapatiran na makikinig. So kung ano ipapahayag mo sa araw na ito, ay siya maging kapakinabangan, Panginoon. Marami pong salamat. Aming tinataas ang aming papuri at pagsamba. We glorify you, O Lord, in your precious holy name, in Jesus Christ. And everybody says, Amen and Amen. In the name of Jesus. Thank you, O Lord. Makakaupo. Bakit nasabi ito? Ito'y ang pagpapayag ni John the Beloved doon nung siya ay itapon sa Patmos Island in the book of Revelation. Na sinabi ito sa kanya na sa iglesia ng Laodicea, ito'y nakapaloob sa iglesia ng Laodicea. Nais kong mag-umpisa sa verse 14, kapatid. Ating tingnan ito. Sabi dito, ito yung pagpapayag ni John doon sa Patmos Island. Sabi dito, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ay isulat mo ang mga bagay nito ay sinasabing na siya nawa ng saksi, tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Walang ibang tinutukoy dito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tuloy. And 15, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Tuloy-tuloy lang muna natin ang pagbabasa. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at duka at bulag at tubad. Kanina narinig natin na ipinangalan natin kapatid kung ano ang kalalagayan ng isang taong hubad. Hindi literal na hubad sa katawan, kundi naging hubad dahil sa kasalanang nagawa. Iyon ang kaubaran natin. Kung nakagawa tayo ng kasalanan o guiltiness sa ating buhay, ang tawag doon, yun ay kahubaran. Yun ang nakedness ng kung anong ating nararamdaman. Di ba? Ayaw natin makalabas. Ayaw tayo makita ng tao. Dahil yun ay kahihiyan. Yun ay kahubaran. Sana naiintindihan nyo ang ibig sabihin ng kahubaran. Bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng maputing damit upang iyong maisuot upang huwag mahayag ang iyong kahihiyahiyang kaubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusan. Ikaw ngayon magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutoktok kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay aking pagkakalubang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Mga kapatid, ito yung pagpapayag na sinasabi ng Panginoon kay John the Beloved doon sa Patmos Island. Ang Laodicean Church, walang iba kundi ito yung panahon ngayon sa ating kinabubuhayan. Na may nakita ang Panginoon na kalalagayan sa mga iglesia na mayroong hindi mabuting kalagayan. Ano? Malamig at hindi mainit. At ang kalalagayang iyon, pag nanatili ang iglesia,
ay maaari niyang isuka ito. Ibig sabihin, pag isinuka ka, ikaw ay parang wala kang kwentang, hindi ka bibigyan ng kahalagahan. Kung ikaw, ibig sabihin, alam niyo na yan, pag isinuka ka, hindi ka bibigyan ng pagpapahalaga. So, ayun ang nakita ng Panginoon sa mga iglesia. At ang Laodicean Church, ito yung ikapitong iglesia sa panahon ngayon na nabubuhay natin. So, may nakikita, maging sa atin, sa individual nating pananampalataya, may nakikita sa atin na maaring ako malamig, maaring ikaw ay mainit. Salamat kung ikaw ay mainit, nag-aalab sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ako naman ay malamig, kailangan kong magpakaalab sa Panginoon. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Ang maging mainit tayo sa paglilingkod sa Kanya. Napakaganda ng nakita ng Panginoon. Kasi, tinitingnan niya tayo. Para sawayin tayo. Maaring parusahan tayo. O hubugin tayo. Baguhin ang pananaw natin sa pananampalataya. So, mayroong pagpapahalaga ang Panginoon na ipinararating dito, ipinapayag sa atin. Sabi dito, magsikap at magsisi. So, hinihingi pa rin, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Sa kabila ng lahat na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, nang tayo tubusin ng kanyang dugo, na may nakita sa atin na hindi mabuting kalalagayan. Pero ano sabi niya? Magsikap. Magsisi. So, yun ay chance sa atin. Hindi katulad doon sa unang panahon na iniwan ng Panginoon. Meron siyang iniwan. Para makikita natin mamaya. Iniwanan niya ang dati niyang inangking bayan na Israel. Para Para tumanggap tayo. Tayo ang tumanggap ng biyaya. For the meantime, iniwan niya ang Israel. Kaya tingnan mo ngayon. They're still blind. Bulag pa rin sila ngayon. Hindi pa sila nakakakita ng katotohanan. Mamaya makikita natin yan. Sabi dito, ito ang pangako. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. So, tinan niyo mga kapatid. Sa ngayon, kumakatok siya sa atin. Maaring kumakatok siya sa ating puso. Di ba? Napakaganda. Siya pa ngayon ang mismong lumalapit, kumakatok. Kung siya pinupunta niya tayo kung saan man tayo. Kung nasa malayong lugar ka man, sa bundok ka, sa isla ka, naroon ang Panginoon kaya kang abutin para katoking ka. Oy, gumising ka. Napakapalad natin mga kapatid. Dahil naroon pa rin ginagawa ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. Katapos niyang tubusin tayo ng kanyang banal na dugo at pagkalooban ng kanyang Espiritu Santo, kumakatok siya ngayon. Muli siyang kumakatok. Para yun ang kanyang layunin. Para huwag tayong mawala. Huwag tayong mawalay sa kanya. Dahil itinalaga niya ang bawat tinawag niya na magkamit ng kanyang mga pangako. Amen ba mga kapatid? Sabi dito, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Alam natin ito sa lahat maraming kasulatan na may inihanda siyang bagong langit, bagong lupa, bagong kaharian, na makakasama natin siya. Yun ang kanyang pangako. So, sabi dito sa verse dito, ang may pakinig ay makinig. Sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So, dito natin mako-confirm
Bawat sa pagtitipon natin ay may espiritu na nagsasalita. Hindi po yung konsensya nyo lang. Dahil minsan sinasabi natin, kinakonsensya ako. Kung totoong tayo ay mga Kristiyano, totoong tayo ay nabautismo, totoong sumampalataya, nagsasalita ang Espiritu Santo sa bawat pagkakataon sa ating buhay. Minsan nasabi, isip ko lang yun. Pero Espiritu Santo nagsasalita na yan. Yun ang mga palatandaan natin. Pag nakagawa tayo ng mga bagay na hindi mabuti, nagigilty tayo. Pero sa isang natural na tao, magagawa ng isang bagay na hindi mabuti, okay lang yun. Pero tayo hindi. Hindi yun. Kasi bakit? Ang Espiritu Santo ngayon ang namamagitan sa atin. Amen ba, mga kapatid? At dito sabi dito, kasi napakahaba ng inihanda ko. Sabi dito, sa verse 18, hindi ko na lang kukunin ang lahat, hindi ko i-elaborate ang lahat, sa 18 na lang. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng maputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mayag ang iyong kayayang kubaran at ang pagpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. So yun ang kalalagayan ngayon na nakita ng Panginoon sa mga iglesia sa panahong ito. Paaring kabilang tayo. Pero ang sabi niya, bumili tayo. Kaya nga pinaawit ko kanina yung I offer my life to you. Kung ito'y literal na ginto na dinalisay, ito ba'y kaya nating bayaran sa salapi? Alam natin na ang lahat ng mga binibigay ng mga kaloob ng Panginoon ay lahat libre. Bakit dito sinasabi niya na bumili tayo? Ano ba ang dapat nating maaring ibigay? Diba, pinaawit natin. Ang magagawa lang natin, ang sarili natin. Ang ating sakripisyo. Ang pagpasan ng krus. Dahil ang dinalisay na gintong ito, hindi ito literal. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. Ang biyaya, ang mga pagpapala. Ito ay pinalagay niya lamang sa kanyang salitang itong dinalisay ng apoy. Ano ang dulot nito? Mapuputing damit. A righteous garment. Yun ang salita ng Panginoon na makikita sa atin. Dahil ang white garments, ang isang maputing damit, ay ito'y nagsumisimbolo ng purity. Diba? Kaya naiiba ang Kristiyano. Naiiba tayo. Nakikita ang kaluwalhatian. Means a glorification of purity. Kaliwanagan. Nagliliwanag ang isang tao pag naroon sa ganong kalalagayan. Kaya pala yan nagdadamit ng ganyan. Kaya pala hindi kikipagchismisan yan. Maraming patutuo, lalo sa mga babae. Kaya pala hindi nagpapagupit yan. Marami. Yun ay pinakikita mo sa iyong sarili. Na kung sa spiritual mong i-apply mo sa spiritual, yun ang sinasabing puting kasuotan. Diba, mga kapatid? Ay simbolo lamang. Ito'y mga talinhagang salita. Ang walang ibang magagawa natin na ipambayad natin, ipambili natin, ay ang ating sakripisyo. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang binayad niya sa kasalanan ng nagawa ng tao? Binili tayo ng halaga ng kanyang dugo. Dugo ang kanyang ipinambayad. At tayo naman sa sinasabi niyang bumili tayo ng gintong dinalisay, ang ating sakripisyo. Ang pagsumikapan natin gawin ang kanyang kalooban.
Yan mga kapatid. Yun ang tanging magagawa natin. Dahil hindi naman natin kayang bayaran ng salapi kung anong ibinibenta man sa atin ng Panginoon. Kung ito may literal na ginto. Sabi ko sa anak ko, nung nag-abroad pa sa Alili, sa Saudi Arabia, bili mo naman ako ng singsing na ginto. Kasi nung nag-abroad pa ako sa Saudi Arabia, malalaki ang alahas ko talaga. Ngayon, hindi na ako nag-abroad, wala na akong alahas. Naubos. So, napakahalaga ng ginto sa literal na bagay. Pero hindi ito ang pinakakahulugan dito. Kundi ang pag-ibig na dalisay ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya, sa lahat ng bagay na kabubuti natin. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Nabilhin natin sa Kanya. At ang ipambabayad natin ay ang ating sakripisyo. Kaya yun ang awitin natin. We must offer ourselves. I-offer natin ang ating mga sarili. Nakuha niya mga kapatid? Yun ang kabayaran natin. Yun ang pambili natin. Salamat at naintindihan ninyo. Sabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa pagkakataon, ito isang pribilehiyo sa atin. Romans chapter 11, iwanan na muna natin yan. Romans chapter 11. Masyado ito kasi matalinhaga itong tatalakayin natin yan. Sabi dito, dumako naman tayo dun sa mga Hudyo ng unang panahon na pinahayag ni San Pablo. Sabi dito sa Romans chapter 11, simula tayo sa verse 1. Sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan. Alin ito? Ang Israel. Ang kanyang bayan. Huwag nawang mangyari. Yun ang sabi ni San Pablo. Dahil sapagkat ako man ay Israelita, sa binhi ni Abraham, sa angkan ni Benjamin. Dahil ang Israelites people ay nagko-compromise po ito ng 12 tribes. At si San Pablo, siya ay nagbula sa angkan ni Benjamin, sa isang tribo ng Israel. Tuloy. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa kinilala niya. Hindi pa naman pala tinatakwil ang Israel. Talagang mahal ng Diyos ang kanyang bayan. Unang-una pa. Hindi ba ninyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Ito yung Elias, ito yung propeta ng Panginoon sa unang panahon. The Old Testament. Kung paanong namamagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi. Tuloy mo. Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba nila ang iyong mga dambana at ako'y naiwang nag-iisa at tinahanap nila ang aking buhay. Noong panahon na nakaraan, may isang propeta na si Prophet Elijah na siya'y nangangaral, nagpapahayag sa salita ng Panginoon, lalo doon sa mga Israelites people. Pero anong ginawa? Nais patayin si Elias. At maraming ginawang hindi tama, hindi mabuti, na hindi umaayon sa kalooban ng Diyos ang mga Israel noong unang panahon. Kaya tumakas si Prophet Elijah, nagtago siya sa kuweba. Tuloy mo dala, verse 4. Datapat ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya, tagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nagsilhod kay Baal. Alam ba ang Baal ito? Ito yung Diyos-Diyusan. Na nagawa ng mga Israelites people noon na sila ay lumihis. Sila ay naglingkod kay Satanas sa pamamagitan ng paglingkod kay Baal. Dahil ang Baal na ito ay isa itong Diyos-Diyusan. Itong panahon. Tuloy mo na lang.
Bahala na kayo magdagdag sa inyong kaisipan kasi pag na diyan tayo tumulang, mauubos ang oras ko. Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa panahon ng kanyang kinabubuhayan. Sabi niya, gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan. Ang kasalukuyan ay kabilang tayo at may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Tuloy mo nga sa 6. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa, sa ibang paraan ang biyaya ay hindi biyaya. Balik mo nga sa verse 5. Sabi dito, dahil sa nagawa ng mga Israelites people na inangkin ng bayan ng Diyos ay nagkaroon ng hindi mabuting kalalagayan, meron pa rin nalabi, meron pa rin natitira na pagkahirap. O merong nilayo ng Diyos, meron pa rin ginawang mabuti ang Diyos sa kanila. Bakit? Naghirang siya ng mga apostol. Diba? Sila yung 12 apostle, yung 12 disciple, sila yung mga tinawag, sila yung mga Hudyo, sila yung hinirang. Bakit? Sila ang maging ama natin sa pananampalataya. Sila'y hinirang ayon sa biyaya. Dahil ang biyaya, kailan dumating ang biyaya? Sa panahon nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Doon yung biyaya na nakamtan sa panahon, nag-umpisa panahon na ating kinabubuhayan. Dahil tayo nasa dulo na tayo, o maring tayo nasa kalagitnaan ng panahon ito. Pero ang biyaya na nagsimula doon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy mo sa 6. May hinirang siya. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, hindi na sa mga gawa. Ano ba ibig sabihin nito? Dahil ang mga Hudyo, sila ay sumamba sa Diyos ayon sa kautusan na ibinigay sa kanila. Kaya, hindi sa mga, narinig natin ang pagpapayag na yung unang ginagawa na ang pari, ang mga sacerdote, ang high priest sa panahon ng pag-o-offer ng mga hayop, ng dugo, papasok doon sa loob ng isang taon para mawalan ng kasalanan ang Israelites people. Doon ang isang bagay yon, isang ritual, isang ginagawa ayon sa kautusan ng mga Israelites people. Pero ano sabi dito? Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, hindi na sa mga gawa. Iba na. Iba ang, sabihin natin, iba ang biyaya, iba rin yung mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Sa ibang paraan. Kaya, doong una, sinasamba nila ang Diyos sa pagsunod sa kautusan. Kautusang ayon sa laman. Sana maintindihan niyo ito. Hindi ayon sa Espiritu. Dahil tayo ay sumasamba tayo, ayon nang simulang tanggapin natin ang biyaya at sumasamba tayo ayon sa sinasabi ng Espiritu Santo. Ibig mga kapatid, dahil yung mga unang tao, hindi sila sumasamba na ayon sa Espiritu. Hindi sumasamba sila ayon sa kautusan. Iyon ang una. Kaya maging sakat pagtutubos ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi pa doon natapos. Bagamat tinubos tayo ng kanyang banal na dugo, hindi doon nagtatapos. Ang fulfillment
ng isang tinawag o kanyang hinira ng Panginoon sa Kristo ay tanggapin ang banal na Espiritu. Dahil yun ang comforter, yun ang magtuturo, at doon natin magagawa na kung paano sinasabi, sambahin ninyo. Yun ang hinahanap ng Panginoon, hinahanap ng Diyos, ang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Espiritu na sumasa inyo, ayun siya magtuturo, yun ang paraan para masampa natin ang Diyos. Yun ang hinahanap. Yun ang kahulugan na masampay natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Espiritu ay magsasalita na hindi kasinungalingan. Magsasalita ang Espiritu Santo na nananahan sa iyo ay pawang katotohanan. Dahil ang Espiritu ni Kristo kung nananahan sa bawat isa sa atin ay magtuturo siya, magsasalita siya ng pawang katotohanan. Ngunit kung sino mang walang Espiritu ng Kristo, siya ay hindi kay Kristo. Ngunit alam ko, nang bautisman tayo sa tubig, ano yung kasunod na salita? I am baptizing you in the water. It is the sign of repentance. It is the forgiveness of sin. But you will receive the gift of the Holy Spirit. Doon sa unang panahon, wala yan. Pero sa atin, sa panahon ng biyaya, mayroong ginawa ang Panginoon. Nakita natin ng bautismuhan si Jesus Christ. Yun ang demonstration na dinemonstrate ng Diyos sa atin. Nang siya ay bautismuhan sa tubig, ano yung kasunod? Bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Ganun din sa atin. Sana nakukuha ninyo. Hindi ko na lahat ito kunin. Yun na lang ang punto ko sa pangangaral. Kasi yun talagang punto ko eh. Tuloy mo. Tuloy mo. Total sa preaching time naman talaga ako eh. Kahit hindi ko sundan ang inihanda ko. Romans, hanggang 8, 1-8. Ano nga ang hinahanap ng Israel? Ito yung kalalagayan ng Israel noong panahon. Ay hindi niya kinamtan na dapat ito yung kinamtan ng pagkahirang at ang mga iba'y pinagmatigas. Merong hinira. Alin yung mga hinira? Yung mga tinawag niya, sila si San Pablo, naging apostol. Mga Hudyo sila. Ngunit ang karamihan sa mga Hudyo ay pinagmatigas. Pinagmatigas ng Panginoon. Verse 8. Bakit pinagmatigas? Sabi dito, ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng Espiritu. Binigyan din sila ng Espiritu. Talaga naman, ang Panginoon, ang Diyos pa rin nagkakaloob. May iba-ibang klaseng Espiritu. Binigyan sila ng Diyos ng Espiritu ng pagkakatulog ng mga matang hindi nakakakita at ng mga pakinig na hindi nakakarinig hanggang sa araw na ito. Sabi ni San Pablo sa panahon ng kanyang kinabubuhayan. So, kahit anong pangangaral, halimbawa ako nangangaral kung kayo ay mga Hudyo, kahit anong gawin kong pagsasalita, hindi sila makakarinig. Hindi sila makakaunawa. Bakit? Ito yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Na hindi sila, binigyan sila ng Espiritu. Di ba? Pag natutulog ka, wala kang malay sa sarili mo, di ba? Wala kang maunawaan. Yan ang kalalagayan ng mga Israelites people ngayon. Kaya tinan, magpunta ka sa Israel. Binabawal na nila ngayon na pag nagsalita ka, kung mangaral ka, magbanggit ka sa pangalan ng Panginoon Kristo, baka makulong ka. Lalo na punta sa China. Pag hindi ka pinakulong ka agad doon.
Mga allergic yan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakapalad natin. Di ba? Sa mga iglesyang binibigyang halaga ng Panginoong Jesucristo, anong sabi? Balik mo sa Revelation chapter 3, verse 22. Pakita mo. He that had an ear, let him hear. Pakitagalog nga. Ituloy mo. Dahil sa kumakatok. Para makita natin ano bang, balik mo sa, yan, sa 20. Sabi dito, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok kung ang sino man ay duminig na aking tinig at magbukas ng pinto. Ako'y papasok sa kanya at hapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Pero hindi ba tayo dapat magpasalamat sa Panginoon sa kabila ng lahat na anuman nakita niya sa atin, malamig man tayo, hindi mainit. Pero naren pa rin siya, kumakatok sa atin. Pero doon, iniwan niya muna yung mga Israelite people. Binigyan niya ng espiritu ng pagkakatulog. Matang hindi makakita, taingang hindi makarinig. Ikaw kaya kung iwanan ka, halimbawa, isa kayong pamilya, iwanan kayo ng tatay mo o ng magulang ninyo. Naku, lalo na kung wala kayong may sasayin niya, paano papalimos kayo? Kabag-kabag tayo kung iniiwanan tayo ng nagmamahal sa atin sa buhay, lalo na yung magulang. Iwanan mo yung anak mo na wala pang kano-ano dyan. Diba? Maraming nangyayaring ganyan. Ang mga bata itinatapon na lang. Iniwanan ng Panginoon ang Israel. Para ano? Tayo mga hindi Hudyo ay tumanggap ng biyaya. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Tumanggap ng biyaya. Makarinig. Dahil ang unang iglesia ang itinatag ng Diyos sa unang panahon ay mahina. Pero nang itatag ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ay wala na makapananaig nito. Amen ba? Tayo ay kabilang sa iglesia na itinatag ngayon sa panahon ito. Yan ang dapat nating makita at malaman. Kaya sabi dito, magsikap at magsisi. Yun ay pagkakataong hiningi sa ating ngayon ng Panginoon. Kahit hindi ko siguro basahin lahat ito. Pinaghirapan kong pinag-aralan ito. Isang linggo na problema ako. Pero nakapalob na sa lahat ng sinasabi ko sa inyo at naririnig ninyo kung anong ang pagkalagan na ginagawa, pinakikita sa atin ng Panginoon. Kung tinubos ka ng kanya ng dugo, kung hindi ka man tumanggap ng Espiritu Santo, hindi pa kumpleto. That's right. Kunin natin. Sige, tuloy mo. Romans 10 tayo. Romans 10, verse 14 to 21. Ilagay mo. Ito ay patungkol sa mga Hudyo. Sabi dito, ito ang sinasabi ni San Pablo. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Di ba? Nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, nireject nila ang ating Panginoon Jesucristo. Sali, pinapako nila sa krus. Hindi nila alam. Ang maipako sa krus, ang Panginoon sa Kristo, yun ay ang katubusan ng kasalanan ng sanlibutan. Yun ay paraan ng Panginoon. Pero doon natin makikita na hindi nila tinanggap, hindi nila pinaniniwalaan si Kristo na anak ng Diyos. That's yung Messiah. Paano nga naman sila magsisitawag
na isa hindi nila sinalampalatayan. Hindi na sinalampalatayan ng Panginoon Jesucristo. Dahil ang hiningi ng Panginoon ay sampalatayanan siya, ang paniwalaan siya. Di ba sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Si Jesus Christ ito. Na kailangan sampalatayanan. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, upang sampalatayanan, upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Yan ang nagiging kalagayan niya ng mga Diyos. At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Ayaw nila talagang pakinggan. Hindi nila napakinggan. Bakit? Pinagkaluban sila ng Espiritu na hindi sila makakarinig. Nakuha nyo? Kahit anong salita, pagpangangaral, hindi nila maiintindihan kasi wala nga silang pandinig. Hindi sila makakaunawa. Meron yung panahon para makakarinig sila. Pero hindi natin pag-uusapan yun yan. Sabi niya, at paanong silang mga kakikinig di walang tagapangaral? Hindi mo? Kahit maging mangangaral ka man, pumunta ka man sa Israel, mag-street preaching ka doon, ay baka malagay ka pa sa panganib doon. Baka makulong ka pa doon. Hulihin ka ng mga pulis doon. Dahil binigkaluban nga sila ng Espiritu na hindi sila makakarinig, makakaunawa. Pero tayo, ang ganda ng offer sa atin. Siya'y kumakatok ngayon, kahit sa ang liblib na lugar ka, kinakatok ka ng Panginoon. Oy, Charit, bumang ka na. Gumising ka na sa pagkakatulog mo. Oy, Alex, gumising ka na. Lahat tayo ginigising kung tayo may nakakatulog ngayon sa kalalagayan ng pananampalatayang ito. Di ba? Pinapahalagan tayo ng Panginoon. Hindi katulad sa nangyari na binigyan sila ng Espiritong hindi pagkakaunawa. Kaya nakita mo, paano sila makakakinig na walang tagapangaral? Tuloy mo. At paano silang magsisipangaral? Kung hindi sila mga sinugo, wala namang inirang doon sa panahon ng biyaya, sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paani o mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti? Di ba pinersecute yung mga Kristiyano unang panahon na napakaganda ng daldalang balita at tungkol sa ating Panginoon Jesucristo? Ang anong ginawa? Pinagpapatay ang unang mga Kristiyano. Binalatang buhay. Mabuti nga tayo ngayon. Baka mamaya, pinersecute tayo dito. Oh, si Pastor Ryan yan. Balatan ng buhay yan. Oh, di ba? Kasi yan ang leader dito sa iglesia na to. Ay, nako. Noong unang panahon, ganun. Sabi dito. Tuloy mo, 16. Dapat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Inignore nila. Sapagat sinasabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Sino itong Isaiah nito? Si Prophet Isaiah. Walang naniwala. Tuloy mo. 17. Kaya nga, ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yan niyo mga kapatid. Ang maintindihan natin ang aral ng ating Panginoon Jesucristo ay biyaya na nagmumula sa Diyos. Tayo ay binigyan ng pagkakataon. Tayo ay binigyan na makarinig ang ating pandinig.
Sa pagkakatulog tayo ay maging gising. Makaunawa. Salamat sa Panginoon. Salamat sa biyaya. Sa bawat salita na ating napakikinggan, yun ay biyaya ng Panginoon. Nagsasalita ang Espiritu Santo sa atin. Oy, ikaw, ganito, ganito. Kasi ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin. Tuloy mo. Datapat, sinasabi ko, hindi ba sila nangakinig kasi pinatutungkol ito sa mga Israelites people. Oo, tunay nga ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa dulo ng sanglibutan. Tuloy mo na lang. Kasi marami pa tayong tatalakayin. Datapat, sinasabi ko, hindi ba nalaman ng Israel na unang-unay sinasabi ni Moises, ipamumungkay ko kayo sa paninibugho, sa pamamagitan niyong hindi bansa, sa pamamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. Sino ba yung bansa na yan? Tayo na hindi kabilang sa bansa ng Israel. Na pamumungkay. Ibig sabihin, pag malalaman din ito ng mga Israelites people na ngayon ay nagpaplano silang itayo ngayon ang third temple para idaos na muli ang dati nilang nalalaman kung paano nila sambay ng Diyos. I-offer nila handa ng red heifer, ang pulang baka, lahat ng kagamitan. Templo na lang ang kulang. Yun pa rin. Pero sa atin, na hindi kabilang sa bansa ng Israel, nang tanggapin natin ang biyaya, pinagkaluban niya tayo ng Espiritu Santo. Gagalitin ko kayo. Iyan, binadabi dito. Kaya magkakaroon sila ng paninibig o alungkutan sa kanilang sa mga sarili. Malalaman nila, tama ang mga Kristiyano. Tama ang Panginoong Jesucristo. Sa araw na malalaman din nila yan. Tuloy mo na lang. Para matapos natin dito. At si Isaiah sa ibang tabang nagsabi, ako'y nasumbukan nila mga hindi nagsirap sa akin. Nahayag ako sa kanila mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. Sino ba yun? Tayo. Sige, tuloy. Tayo. Na, sa kalalagayan ng mga hindi Hudyo na hindi naghahanap sa Diyos. 21. Datapat tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang Sowail at matutol. Iyon ang naging kalalagayan ng Israel. Pero tayo na mga hindi Hudyo, tinanggap natin ang biyaya. Kumakatok sa atin ngayon ang ating Panginoon. At nagpapaanyaya na makinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu. Bakit siya nagpapaanyaya na sabihin niya na makinig kung ano ang sasabihin ng Espiritu? Kasi binigay niya sa panahon ng biyaya, sa panahon ng dumating ating Panginoon, ay pinagkaluban niya ng kanyang Espiritu. Bakit? Upang tayo ay magkaroon ng pagkakarinig ng kanyang mga salita. Dahil nagsasalita ang Panginoon sa paraan ng Espiritu Santo. Nakuha niyo mga kapatid. Saan pa tayo? Romans 10:1 and 4. Balik mo to sa Romans 10:1-4. Romans 10, verse 1 and 4. Mga kapatid, ang nais ng aking puso, sabi ni San Pablo, at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila. Sinong kanila? Ang mga Israel people. Upang sila'y mga ligtas. Yun din ang kaisipan ni San Pablo. Diretso hanggang 4. Ito. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Totoo naman talaga eh. Doon mo matatagpuan sa mga Israelites people yung paano nila ginagawa ang pananambahan sa Diyos. Totoong Diyos talaga yun. Yung Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. Datapat hindi ayon sa pagkakilala. Talagang bulag ngayon ang Israel people.
sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang sanilang kanila. Doon pa rin yung pagsusumakit nila, na itayo nila ang nalalaman nila. Bagamat yun ay utos mula sa Diyos noong unang panahon. Pero iba na nang dumating ang ating Panginoon Kristo. Dahil ang binibigyang halaga ng Panginoon ngayon ng Diyos ay ang biyaya. Number 4 ay verse 4. Ayan, ang final. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kutusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. English mo nga, kapatid. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. So, ibig sabihin, hindi doon natatapos sa mga kautusang tinanggap nila. Ibig sabihin, kulang. Hindi sila aariing ganap kung doon lang sila mananatili sa doon sa kautusang tinanggap nila. Dahil ang fulfillment, ang kapunuan, upang tumanggap, aariing ganap ng Diyos, tanggapin ang ating Panginoon Kristo. Kaya sinasabi dito, for Christ is the end of the law. Means, ibig sabihin, ang fulfillment ay na kay Jesus Christ. Doon matatapos ang magaganap. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. So, ibig sabihin, wala nang kasunod dito. Dahil nagsimula magbigay kautusan ng Diyos doon sa panahon ng mga Hudyo, doon sa panahon ni Moses. At sa panahon natin kinabubuhay ngayon, dito tayo matatapos sa pananampalataya kay Hesus Kristo. Kaya merong katapusan din ang biyaya. Pagkatapos nating tanggapin ang biyaya na mula kay Kristo, at doon din tayo matatapos. Merong katapusan din ang biyaya. So siguro naiintindihan niyo yan. Maging ang iglesia na nagsimula sa Church of Efeso hanggang sa ikapitong iglesia ng Laodicea, wala nang kasunod dito. Nako, ang dami pa nito. John 4, 6 and 14. Kaya. Meron nakakausap ang ating Panginoon Kristo doon sa Samaritan woman. Ating babaybay nito. At naroon ang balon ni Jacob, si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iikaanim na nga ang oras. Tuloy mo, kukwento tayo. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig sa kanya, sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Verse 8. Tuloy-tuloy mo lang. Sapagkat nasa bayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Tuloy-tuloy mo. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin? Na ako'y babaeng Samaritan. Ibig kasi sa noong unang panahon kasi merong discrimination ang Hudyo at saka Samaritano. Hindi sila nagkikibuan, hindi nag-uusap, hindi nag-iintindihan. So, maaaring minamaliit ang mga Samaritano ng mga Hudyo. Sapagkat hindi nagkikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Tuloy mo. Tuloy-tuloy mo lang, kapatid, kasi marami tayong tatalakayin. Sapagot, si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo ay nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Tuloy muna. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat, isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Merong ini-introduce ang Panginoon doon sa Samaritan woman. Tuloy mo lang. Babasahin muna natin bago ko mag-elaborate. Okay na yon? Okay. Doon nakatagpo ang Samaritan woman na iigib doon sa balon ni Jacob.
At doon yun na-meet ng ating Panginoon sa Kristo ang Samaritan woman. Nais umingin ng inumin ng ating Panginoong Kristo. Ngunit nagkaroon ng conversation, pag-uusap, bakit kanya lumalapit sa akin? Ako isang Samaritana. Wala, mababang lahi, mababang tawa ako sa inyo. So, ibig sabihin, hindi yun binigyan ng pansin ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, kung ikaw ay hihingi ng tubig, ang ibibigay siyang tubig ay hindi ka na mauuhaw. So, kung makikita natin, kung pag-aaralan nyo na maigi, babasahin, aralin, hindi ito isang ordinaryong tubig. Ito'y tubig na nagbibigay buhay. Paano natin matutukoy ito? Ano ba ito? Matutukoy natin ito. Saan ba tayo? Sabi dito, datapwat ang sino mang uminom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay, sabi ng ating Panginoon Kristo, ay hindi mauuhaw magpakailanman. Siguro ito, kung ang ating Panginoon Kristo, pag literal na tubig ito, pag ininom ko ito, bukas hindi na ako inom, hindi na ako mauuhaw. Pero ibang sinasabi ng Panginoon, hindi literal na tubig. Ngunit ang tubig na sa kanya aking ibibigay ay maging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayan na walang hanggan. So, talagang iba ito, hindi ito literal na tubig. Hindi ito literal. Paano natin ito malalaman kung ano ito? Unang-unang makina dito, yung ibibigay. Magmumula sa Kanya, ibibigay ng Panginoong Jesucristo. Ano ba ang mga ibinibigay niya? Ibibigay. Pag binigyan niya ng tubig na ito na hindi naman literal, hindi na mauuhaw. Ano ba ito? John 14, verse 16 to 17, para matukoy na natin kung ano ba itong tubig na ito. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanya mga apostol, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga ali upang siya'y sumainyo magpakailanman. Yung tubig na ino-open ng ating Panginoon Kristo ay hindi ka na mauuhaw magpakailanman. At ganun din sa sinabi niya doon sa mga apostol lang siya'y bumalik na sa langit. At kay bibigyan niya ng mga aliw na comforter. Ano ba ang mga aliw? Kundi ang Espiritu Santo. Amen ba, mga kapatid? Verse 17. Sa mga tuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. So, nakuha niyo? Ano ang tinatanggap natin? Literal na tubig ba? Espiritu ng Panginoon ang pinagkakalob sa atin. Na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo. At sa inyo, tumatahan pala sa atin ng Espiritu Santo. Kaya tayo naririto. Pinagkaluban niya tayo na hindi na iyon ay bubukal sa atin. Naranasin niyo na ba? Pag naiisip niyo ang Panginoon, minsan umiiyak kayo. Kasi pinaiiyak kayo ng Espiritu Santo. Diba? Ako nga lalaki, matapang. Pag naiisip ko ang Panginoon, sekreto umiiyak talaga ako. Naiiyak nga ako minsan. Pero isipin ko, ba't umiyak itong matanda nito? Kasi may binubulong sinasabi sa akin ng Espiritu Santo. Oy, umiyak na naman ako niyan. So, ibig sabihin, doon mo malalaman na ang Espiritu Santo ay nananahan sa'yo.
May napapakinggan ka, hindi yung konsensya mo, hindi lang sa isip mo. Dahil kung wala ang Espiritu Santo sa'yo, natural lang yun. Yung mga bagay na nagagawa mong mali. Nakukonsin. Sasabihin mo sa akin, nakukonsensya ka. Bakit ginawa ito? Pero ang totoo, ang Espiritu Santo ang nagsasalita. Napapakinggan ng puso mo. Amen, mga kapatid? That's right. Tuloy mo. Yun ang pinagkakaloob. Dahil sabi sa Acts chapter 2 verse 38-39, noon magpasimula na mangaral sila sa Pedro at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Diba? At mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Kasi kapag papatawad ng inyong kasalanan, at pinatawad muna tayo ng kasalanan. Sa magitan ng bautismo sa tubig. Dahil yun ay ang literal na katwiran ng Diyos na ginanap una ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ay katwiran ng Diyos. Kaya kung sino mga hindi na bautisman sa tubig, hindi mo paniniwalaan ang katwiran ng Diyos. Hindi mo tatanggapin ang Espiritu Santo. And you will never receive the gift of the Holy Spirit. At wala kang chance na natanggapin ka sa karin ng Diyos. Dahil yan ang unang-unang baitang sa kaligtasan ay ang bautismo sa tubig. At pagkatapos ang bautismo sa tubig, ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan, bautismo sa tubig, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya ang bawat Kristiyano ay dapat tumanggap ng Espiritu ng Panginoon Jesucristo na manahan sa bawat isa sa atin. Nananahan na nga ba sa atin ang Espiritu Santo? Tayo ang nakakapatid sa ating mga sarili. Tayo ang nakakalam. Naku, ang dami pa nito. Ephesians chapter 3, verse 5. Hindi ko na yata mauubos. Di bali. Sige, tuloy mo lang. Ephesians. Na ng ibang panahon ay hindi pinakikilala sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Nang tawagin ang mga apostol, maging ang propeta sa para ng Espiritu. Espiritu pa rin. Nangungusap ang Diyos sa paraan ng Espiritu ng Diyos. Tuloy-tuloy mo kasi mahaba yan. Verse 6. Na ang mga hintil na tayo na hindi Hudyo, ipapalagay natin ang ating sarili ngayon na tayo yung mga hintil. We are the Gentile church in this age. Sa panahon ito. Ay mga tagapagmana tayo mga kapatid. Anong mamanahin natin? Ang biyaya ng Panginoon. At mga kasangkap ng katawan at mga bagay sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. See? Nang marinig natin, tanggapin natin, sampalatayan natin ang ating Panginoon Jesucristo, tagapagmana pala tayo, mga kapatid. Ng mga bagay na makalangit na kayamanan. Dahil di ba sinabi sa book of Matthew, huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa na mayroong maninirang tanga. Salip, ang ipunin niyo ay ang mga kayamanan sa langit. Di ba? Mga kapatid. Tuloy mo. Na dito yung ginawa kong ministro, sabi dito, ayon sa kaloob ng biyaya ngayon sa Diyos na sa akin ay binigay, ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Tuloy. Sa akin na ako ang kababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal ay binigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga dimalirip na mga kayamanan ni Kristo. Ito'y napakinggan natin. Marami ng taon tayo dito nakikinig na nababatid ang kung ano, mga aral tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa aral ng ating Panginoon Kristo na ginagawa ng ating pastor. Ang pagmamalasakit sa atin. Diba? Huwag yun akong isama. Siya na lang. Talagang
Mahirap ang kanyang gampanin para matugunan ang ating mga pangangailangan spiritually. Amen ba? Tuloy. Verse 9. At may pakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang sa lahat ng mga bagay. Kayo na lang mag-intindi niya. Dali niya. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay may pakilala sa mga pamuno at sa mga kapangyarihan sa kalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sa magitan daw ng iglesia. So, tayo pala ay tumatanggap ngayon ng karunungan. Kabatiran, pagkakaunawa. Hindi ba kayo natutuwa na dapat nating pagpasalamat sa Panginoon? Na kung paano binigyan ng Espiritu ang mga udyo ng ng Espiritu ng hindi makakarinig. Pero tayo ngayon, madali nating nauunawaan kung ano ang naririnig. At doon nagsisimula na tayo ay sumampalataya. Kaya nga, lagi tayo narito. Kasi sumasampalataya tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil naroon ang biyaya. Dahil sabi niya, sa tuwing pagtitipon, siya pumapagit na. Hindi man natin nakikita, pero ang presensya ng Panginoon ay narito sa iglesia. Tuloy mo, ang dami. Marami ito. 11. Ayon sa panukalang walang hanggan na pinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yun ay nilayo ng Diyos para sa atin. Tuloy mo. Na sa Kanya ay mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So this is a very big chance sa atin. Pag-asa. Buhay na pag-asa. Dahil sa nang mapakinggan natin ang Ebanghelyo, ang mga aral tungkol sa ating Panginoon Kristo. Nagkaroon po tayo, natanggap natin ang biyaya ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Right? Hindi ko na yata mauubos to. 41 na. Ano ko na lang ito sa mapipili na lang ako sa total yun ang pinakapunto ko talaga. Yun ang pinakapunto ko. Kasi baka ubusin ko to. Baka buta ako ng alahon na. Ayaw nating tugtungan ito ng ating pastor. Kukuha na lang ako ng isang napakahalaga. Tingnan mo nga sa Ephesians chapter 3. Kasi oras na. Sabi nga talaga, mahaba nga ako talaga ito. Pag nag-i-elabor talaga, gusto ko talaga may elabor. Pero nako nyo mga kapatid, ang narinig nyo. Salamat sa Panginoon. Minsan, nag-aakala ang bawat isa sa atin na hindi nyo tinanggap ang Espiritu Santo. Kung totoong sumampalataya ka, pinaniwalaan nyo ang mga aral ni Kristo, nang kayo ay mabautismo man sa tubig, tinanggap ninyo ang Espiritu Santo. Na hindi nyo siguro hindi nyo namamalayan yan. Gumagawa ang Espiritu Santo sa atin ngayon. Ephesians chapter 3 verse 5, 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Kasi oras na. Ayan. Na mga bagay nito ay ating namang sinasalita hindi sa mga salitang tinuturo sa karunan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Na iniwawagis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. So, lahat Espiritu. Ang pinag-uusapan natin ngayon, ang napakinggan natin ngayon, ay salita mula ayon sa Espiritu. Dahil hindi ko ito sa sarili kong salita. Awa niyo mga kapatid. Hanapin na natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Pakilagay mo. Ay, hindi na tayo, di ba? 1 Corinthians chapter 2 verse 13 ba yun? Ayan.
Kaya't pinatatalastas ko sa inyo na walang sinumang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi si Jesus ay itinakwil. At walang sinuman ang pagsasabi si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tinan niyo mga kapatid. Walang makapagpapatotoo na kung sino nga si Kristo kung wala ang Espiritu na nananahan sa Kanya. Pupunta ka sa ibang bansa, punta ka sa Thailand, punta ka sa China. Kung ang meron doon mga Kristiyano, pero nangingilan nila mga patagupa. Pero sa kabuuan ng mga tao, kahit punta ka sa Amerika, wala makapagsasabi. Maaaring alam nila, kilala na nila si Kristo, pero hindi sila makapagpapatotoo. Oo, si Kristo. Yan ay ganito. Nakatulad natin, nauunawaan natin kung ano ang tinanggap natin mula sa ating Panginoon sa Kristo. Kung bakit nagagawa natin ito dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil ang marami naman sa labas, sabi niya, okay lang ko yung Jesus. Pero hindi sila kapagsasabi ng buong katotohanan. Dahil bakit? Wala silang espiritu na tinanggap na katulad natin. Nakuha niyo mga kapatid. Yan ang pinakapunto ngayon. Kailangan tanggapin ng bawat isa ang Espiritu ng ating Panginoon sa Kristo upang magsalita ang Espiritu Santo upang magkaroon tayo ng lubos na kaunawaan. Naintindihan niyo mga kapatid? Upang tayo ay makapagpatotoo. Pero sa mas marami sa mundo, maraming tao, hindi sila makakapagpatotoo kasi wala silang tinanggap na Espiritu na mula sa ating Panginoon Kristo. Yan ang pinakapunto ng pagpapahid ng Panginoon ngayon. Hindi ko na ito isa-isahin kasi mahaba talaga ito. Nihanda ko. Lahat ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Good ba yan? 1. Ephesians 1. 1 Corinthians chapter 2 verse 13 nga. Tatapusin ko na yata dito. Nasa kanya'y kayo rin naman. Yun na yun. Doon ko natatapusin kasi marami pa dito. Saan na ba yan? 1 Corinthians chapter 12:3. Yan. Mali. Tatapusin ko dito kasi oras na. Yan, that's right. 1:13. Ephesians 1:13-14. Yan. Ito ang confirmation ng bawat isa sa atin. Nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Anong narinig natin? Yung mga aral. Yung narinig natin dito. Ng katotohanan. Ng Ebanghelyo. Ng inyong kaligtasan. Diba? Kaya tayo nagpabautismo. Dahil pinaniwala natin. Dahil sa kanya rin naman mula nang kayo magsampalatan ng tayo maniwala. At maglingkod tayo sa paraan ng ganito. Mula nang kayo magsampalatan ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo nang ipinangako palakpakan natin ng Panginoon. Amen ba? Thank you, Lord. Ng pagkatanggap natin ng Ebanghelyo ng salita ng Panginoon, yun ay ang tatak sa atin. Yung banal na Espiritu, yun ang tatak natin. Hindi yung 666. Amen ba? Salamat sa Panginoon. Marami pa sana tatalakayin. Tapos ko na nandito. Salamat sa Panginoon. Muling palakpakan natin ang Panginoon. Nais kong umawit. Yes, O Lord. Gusto kong umawit. Yun ang hinahanap ng Diyos. Ang sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang sundin kung anong sinasabi ng Espiritu Santo. Yes, O Lord. Handa kayo mga backup kasi paus na ako talaga. Gusto kong awitin yung, ano ba yun? Yung, I worship you in spirit and truth. Ba yun? Alam niyo ba yun? Yun. Tumayo ang lahat. Nais kong umawit.
Awitan natin ang Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah. We would like to worship you, Lord, in spirit and in truth. Dahil ito ang nais mo. Ang sambeng ka sa Espiritu Santo at ng katotohanan. Hallelujah. Yes, O God, hallelujah. Na. Pwede na siguro yan. Yan, come Holy Spirit. That's right. Come Holy Spirit, fall on me now. Amen. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Yes, oh Lord, hallelujah. We give you praise. We give you thanks, oh God, hallelujah. We would like to worship you, Lord, in spirit and in truth, oh Lord. And we thank you, oh God, hallelujah. We thank you for your presence. We thank you for the blessings, Lord. Power in you, nothing Yes, oh God, hallelujah. Tinatawagan mo ating kapatid. Yes, oh God, hallelujah. We thank you, Jesus. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.